Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Yes! Sabi nga ng Kuya Daniel, wala pa kayong mga kamay. Ayan. Maraming salamat. Magandang hapon kay Kuya Daniel sa programang Serbisyong Kasangbahay. Ala po ang Kuya, mga kasambahay. Kuya, wherever you are, ang aming pagbati na isang magandang hapon po sa inyo. Naway, lagi kayo ingatan ng Diyos. Magandang hapon. Kumusta po kayo sa araw na ito ng Biyernes? Ano na tayo ngayon? 19 na ng Agosto. Ang bilis-bilis. Salamat sa Diyos. Muli tayo makakapagbigay serbisyo sa araw na ito. Ako po si Ana Rentoy, ang pansamantalang maglilingkod sa inyo sa ngalan po ni Kuya Daniel Nason. Pero, mga kasambahay, eto pag ako'y nanonood dito, ang dahil kong natututunan mga kasambahay. Ladies and gentlemen, Attorney Dot. How are you, Attorney? Hi, Miss Annie. Good afternoon. Walang pasok sa Quezon City ngayon. May ka na traffic, ano? Yes, of course. Magandang hapon po. Ako po si Attorney Dot Gancayco mula sa Law Profile. Samahan niyo po kami sa pagbigay serbisyo sa ating mga kababayan sa araw na ito. Thank you very much, Attorney Dot. Masaya ka, hindi ka na traffic because Hindi. walang pasok ang Quezon City dahil yan sa... Quezon City Day, Quezon Day. That's correct. O, yung mga bata, hindi kayo pwedeng manghingi ng baon sa inyong mga nanay dahil ala naman pasok. Oo, walang pasok. Baka sila... Maraming tao sa malls ngayon. Baka may mga bata na magpapalusot at walang alam yung mga nanay. Dapat alamin na nila. Asa na yung mga anak ninyo? Hanapin ninyo. Walang pasok walang pasok mga bata. Huwag makulit, huwag hihingi. Baka sasabihin, babalik ako na, mayroon akong assignment na gagawin. Wala pong ganon. Sabayan po tayo napapanood sa UNTV at napapakinggan naman po sa Radyo La Verdad 1350. Pwede rin tayong mapanood via Facebook Live at ngayon din po sa www.untvweb.com. O kaya naman ay i-download ang UNTV mobile application. Libre po ito sa Android at iOS. Ayan, ikaw, Attorney, marunong ang mga ganyan. Hindi. Actually, kanina tinatanong ko sa kanila, paano ba i-pronounce to? Ios? Parang pinagtatawanan tayo ng mga bata, Wala tayong typewriter time daw tayo. Oo, napaglipasan na ng panahon. Okay po. Habang tayo po ay nagpo-programa, pwede kayong tumawag sa 4426244 local 157. Take note of that para sa inyong legal questions sa mga katanungan. Nakaantabay po si Attorney Migs Inocencio. Attorney Migs, how are you? Yan, Attorney Migs. Ngayon din naman, kasama natin si Dr. Ramon D. Ragos, isa pong neurologist, surgeon. Hello, Doc. Magandang hapon po sa inyo. Para naman po sa inyong medical consultation. At sa Lunes naman, Miss Annie, kailangan natin to. Isang dermatologist ang magbibigay sa atin ng libreng serbisyo. Siya po ay si Dr. Grace Carol Betchan. Alam mo, Attorney, tingnan mo. Yung isang neurologist surgeon. Yes. Alam mo ba kung ilan lang neurologist in the Philippines? Hindi, konti lang, di ba? Konti lang sila. Oo. Ang pag-charge ng neurologist, mahal. Pero ito, libre dito sa serbisyong kasangbahay. Ang neurologist ba, ano ang ginagawa? Ito Brain. po sa brain. Di ba? Oo. Mabigat ang ginagawa niyan. Galing talaga ng public service natin dito, no? That's libreng konsulta. Tapos naman sa mga abogado, libre din. Yes. Okay. At yung dermatologist na i-announce Na kailangan natin. this will be on Monday. Yes, on Monday. Okay. Attorney Don, simulan na natin ang serbisyo sa pamamagitan ng mahalagang balita at paalala. Eto na. Apektado po ng scheduled maintenance ng Manila Electric Company ang ilang bahagi po ng Cavite, Parañaque City. At batay po sa Meralco Advisory, maapektuhan po mamayang alas 11 ng gabi ng isasagawang line reconstruction ang General Emilio Aguinaldo Highway sa Barangay Rial, Bacoor, Cavite. Kabilang din po ang Barangay Bayan Luma 2. Ito po ay kasama din diyan ang Paliko 4 at Tansang Luma 1. Itong mga pangalan na ito. At 2 sa Imos, Cavite. Ayan, sa Cavite pala ito.
Sa pagitan naman po ng hating gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, posibleng mawalan po ng kuryente ang bahagi ng Quirino Avenue mula Meralco, Parañaque. Alam ko ito, substation. Dahil pa rin sa line reconstruction works. Kaya konting paalala sa inyo. Hindi lang konti. Malaking paalala. Kasi pag wala kang kuryente, dapat mag-ready ka na. Kung mayroon ka mga lakad tomorrow, pwede you can prepare now. Oo. Kanina, na-brown out kami. Mag-iron ka na ng ng mga gagamitin mo. For tomorrow. If you have commitments or meeting or may trabaho ka. Okay, at tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na lalagyan nila ng limitasyon ang planong paggamit sa private roads upang mabawasan ang mabigat na traffic. Ayon sa MMDA, naiintindihan nila ang pangamba sa seguridad ng homeowners associations dahil sa plano nilang buksan sa mga motorista ang private roads sa mga subdivision. Malaking tulong tuwing rush hour sa EDSA kung dadaan sa loob ng mga subdivision ang mga sasakyan. Ngunit dapat ding tiyakin na mapapangalagaan ang seguridad ng mga residente. Batid naman ng MMDA na may mga homeowner na tututol sa kanilang plano, kaya magpapatawag sila ng pulong upang talakayin ang panukala. Minsan na nagkaroon ng kaso ang MMDA nang igiit na buksan ang Bel Air Subdivision, ang isa nilang kalsada. Umabot ito sa korte at natalo sa kaso ang MMDA. Pero siguro, tawala lang siguro. Alam niyo po, lahat tayo nag-iisip kung ano yung mga pamamaraan para ma-ease yung flow ng traffic, especially in Metro Manila. Ang EDSA is a congested place. Siguro, kailangan na rin naman natin ng tulong ng mga pribadong grupo. This is the reason actually why we need already yung emergency powers ni President Duterte kasi kagaya nga ng problem sa traffic. Kung hindi tayo magbibigay ng mga emergency powers sa ating presidente, tatagal at tatagal ang ating problema dito. That's correct. So, yun yung isa sa naiisip na solusyon. Open the subdivisions. Okay, but you just give them 100% assurance na safe. Your safety will take good care of your safety sa tulong at awa ng Diyos. At saka it will also benefit them. That's correct. It will benefit everybody. Okay pa. Abangan po ang ibang detalye mamaya sa Ito ang Balita pagkatapos po ng serbisyong kasangbahay. Muli po, para sa inyong medical and legal consultation, tumawag lang po sa 442-6244 Local 157 upang makausap nyo sina Dr. Ramon D. Ragos, isang neurologist surgeon, at si Attorney Migs Inocencio. Thank you, Attorney Dot, Attorney Migs, and Doc Ragos. Open din po ang UNTV Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tumawag lamang po kayo. Ito mga phone numbers namin, 442-6254, 442-6255. Ito pa, 442-6244, Local 181. At hanapin niyo po si Dayan. Yan, Dayan. At ganun din po si Rome Travalio. Yes! At bisitahin din po ang aming mga social media accounts, facebook.com/serbisyong kasangbahay, Twitter at UNTV_SK. Sa email naman, serbisyongkasangbahay@gmail.com. Wow! Ikaw ba may Gmail, attorney? Meron. Ako rin mayroon. At least meron tayo. Gmail at saka? Ymail. Oo, yun. Tama yun. Okay. Yun ang namimintain ko. Meron naman akong Facebook. Ayun. Meron din akong Facebook. Oo. Pero yung Twitter, hindi ko talaga yan naiintindihan. Okay po. Pagpasensya nyo na. Typewriter time tayo. Tama. Pwede po kayo magpadala ng tanong sa social media accounts namin para sa ating guests sa araw na ito. Siya po ay mula sa Department of Education. Makakausap po natin siya sa pagbabalik ng Serbisyong Kasangbahay. Okay, nagbabalik muli po ang Serbisyong Kasangbahay. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Daniel Rason. Kasama ko pa rin si Attorney Dot. Yes, at gaya po ng sinabi ni Ma'am Annie kanina, mayroon po tayong panauhin mula sa Department of Education. Pero bago natin siya kausapin, panoorin muna natin ito. Ang pagkakaroon ng tamang edukasyon ay karapatan ng lahat ng mga bata, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ayon sa UNICEF, tinatayang 8.1% ng mga batang Pilipino, edad 18 pababa, ay mayroong kapansanan.
Subalit, nakakalungkot malaman na ilan lamang sa mga batang ito ang nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Isang suliraning ukol dito ay ang di sapat na bilang ng mga paaralan na may special education. Mayroon mang ilan, hindi naman sapat ang pinansyal na kakayahan ng mga magulang para ipasok doon ang kanilang mga anak. Kaya naman, ipinanawagan ni Vice President Leni Robredo na ang lahat ng public schools sa bansa ay nararapat magkaroon ng special education o SPED. Ano nga ba ngayon ang hakbang na ginagawa ng Department of Education upang isulong ang panukalang ito? Alamin po natin yan sa ating panauhin sa araw na ito. Okay. Narito po si Miss Nancy Pascual, ang SPED Division Supervising Education Program Specialist mula sa Department of Education, Bureau of Learning Delivery, Student Inclusion Division. Magandang hapon po, Ma'am Nancy. Magandang hapon po sa inyo din. Welcome po dito po sa Serbisyong Kasangbahay. It's a pride to be here and share whatever you're going to ask me. Thank you very much po. Nagpapaabot po ng pasasalamat ng programang ito ni Kuya Daniel. Salamat po sa Diyos. Nakarating kayo, ma'am. Maraming salamat. Hindi na tayo, attorney, magpapaligoy-ligoy pa. Ano po? Siguro para sa ating mga kababayan, more or less yung iba sa kanila, they are familiar already what is SPED all about. Okay, ilan nga ba ang mga SPED centers na mayroon ang ating bansa sa ngayon? Sa buong bansa po, yung recognized centers natin, public schools, in particular, we have 448 centers. Because ito po ay naibase doon sa DEX order pa noon, 1997, na inilabas ni then Secretary Ricardo Gloria, na every school should have SPED programs para matugunan yung pangangailangan ng mga mag-aaral natin may kapansanan o kakaibang pangangailangan sa pag-aaral. Attorney Dot, alam ko marami ka nang gustong itanong. You mentioned a while ago, Ma'am Nancy, na 1997, nung inilunsad ito ng dating the Department of Education Secretary, si Secretary Gloria. 1997, you up to this time, 2016, you have only 448. Is there a problem? Mababa ba itong bilang na ito o okay lang? Kung sa pangangailangan po, talagang mababa. Kasi centers po ito, nakalagay po doon kasi sa DepEd DEX order pa noon, DEX order, still DEX, not yet DepEd before. Nakalagay na every division should have to organize a SPED center and eventually to have a SPED program in all schools. So, ibig sabihin, itong billing na ito, public and private po ba yun? I think referring to private, public only? Sa public po ang in-emphasize. So meaning to say, Attorney Dot, yes. So I don't know if my impression is correct. Okay. Ibig sabihin, konti lang yung nai-implement. 448. So how many public schools do we have in the Philippines? And then we have only 448. Centers in every division kasi. Sa ngayon po, meron pa ring 32 divisions na walang center. Bakit po? Kasi po, ang number one dyan, wala tayong makuhang mga teachers. Walang makuhang mga training, kailangan. Kasi specialized training po ang pangangailangan dyan. Halimbawa, mayroong bulag. Kakaiba yung pangangailangan nila sa pagtuturo. Dapat marunong yung teacher ng Braille, yung mga ganon. So, di ba, ang daming mga susugan ko yung Attorney Dot, alam ko nakahanda na yung mga tanong nyo. Kung di ba marami tayong mga teachers po na mga nag-a-apply? Mga graduates. What happened? Are they not interested na maging teacher? Some are interested po, pero doon sa pre-service, sa college, hindi pa natutugunan lahat yung pangangailangan kulang sa training. Teka muna, 1997. So after how many years? Ilang dekada? 1997 to 2007, that's isang dekada yun. Almost 20 decades. Sabihin. Almost 20 years. May kabagalan ba or what? Dahil sa problema sa pondo?
Isa pa po yan. Isa pang problema yan. Yung Okay. kulang sa pondo. Sige, attorney, it's your Oo, turn. actually, Miss Annie, nagtitingin ako ng mga bills, no? Meron na May nag-file ng bill para maging law kasi syempre pag law siya, mabibigyan ng appropriation. May nakita ako, I just don't remember now the name of the author of the bill na sabi niya, kailangan talaga bawat school ay meron ng ganyan. So meaning to say, this is not a law yet. Not yet. Okay. Not yet. Okay, Dex order lang ito during the time of Yes. Secretary Gloria. Salamat naman sa Diyos kasi may tumutugon dito unti-unti, Opo. di ba? Okay Tapos po. na-follow up din po yun ng isa pang DepEd order nung 1998 naman para sa benefit ng mga teachers para ma-attract sana yung mga teachers na mayroon higher salary pag SPED teacher. Kasi nga, special needs yung pangangailangan ng mga Yes. bata. Ang hirap, ha? Opo. Oo. Makukulit yan. Yung ibang mga estudyante, hindi mo Exactly. Oh, At hindi lang minsan nananakit. Di ba? No? Meron Marami yung mga halimbawa yung mga autism o kaya behavioral problem po. Yeah, Talagang because they don't know what nananakit. they're doing, Yes. tapos sobra yung energy nila. Pag na-frustrate sila, nananakit sila. Okay, you made mention a while ago, Attorney Dot, na mayroon panukalan ito sa mababang kapulungan. Yes. Ano na siya? First reading, third reading, second Kasi reading? or what? kaka-open pa lang ng Congress So, ibig sabihin before, hindi natalakayan? I don't know about that. But this one, I just read it. It's new. Okay. Sana naman mabigyan ng priority. Sana nga. Sana Okay. nga po. Ma'am Nancy Pascual, sapat ba yung mga beneficyong tinatanggap? Kasi sabi nyo, kailangan it should be attractive. At this point ba, hindi ba masasabi natin na attractive yung sweldo nito mga teachers na ito? In a point, attractive po, pero merong isinet po kasi ang civil service na qualification standards para ma-meet mo yung item. Kasi sa 3 salary grades higher po pag SPED teacher compared to teachers in the regular classes. Explain nyo nga po yung 3 salary grades higher. Sa entry po ngayon, ang entry salary grade ng teachers ay grade 11. Wherein that is 19,000. Okay. Yung pag SPED teacher na, meaning to say 3 salary grades higher, so it's 14. Mas Salary mataas. grade 14. Mas mataas ang sweldo. Magiging basic na nila, doon, entry nila is 24 or 25,000. Malaki na yun. Malaki. Yes. Regardless kung nasa probinsya ka? Opo. Maganda. Pero ma-meet nila yung qualification standards. Wherein ang set po ng SPED Teacher 1 ay kailangang mayroon siyang 18 units MA in SPED. Masters, yes. Naku, 18 units. Opo, 18 units. Tapos kung naka 36 units, SPED 2. Mas mataas na naman po yung salary grade noon. Salary grade 15 na siya. Kung complete siya, full MA, ayun, salary grade 16 siya. Mas mataas na naman. Maganda pala ito, ha? Oh. Sinong mag-a-apply sa tingin ako? Sana nga po, marami. Oo, so ibig sabihin, walang masyadong, kung mayroon man, yung training ang medyo... Oo, training po. At saka, ang isa, talaga siguro, yung taos-pusong pagbibigay ng attention. You really have to dedication. love your job. You love the children. Sacrifice talaga yun. Yes. Yes, Oo, attorney. Miss Annie, may itatanong Opo. Go ahead, Attorney Dot. Ma'am Nancy, paano, kasi sabi nyo sa public schools, Opo. ito no, yung binibigay natin. Pero mas mataas ba ang ibabayad? Kasi I'm wondering lang, for those na wala masyadong pera, Sa public schools po, free po. Talagang Free. libre. Yes. At mayroon additional na ibinibigay sa mga schools through yung expenses nila in support to the learners na mayroong disability. Okay, so ibig sabihin, the funds really Come from the from the government. Yes. Okay. So ibig sabihin, from what? From the tuition? This is No, libre. walang tuition po ang public schools. Okay. Yung tungkol Libre doon po, sa complete. tuition, this is libre. Yes. Okay. Then pagdating naman sa mga school needs nila, like for example, yung mga school supplies, you provide May also? support po yung Okay. mga materials. Not necessarily yung mga talagang food? regular na materials, pero yung mga specialized materials, halimbawa yung braille gamit nila na hindi naman natin mabibili forever yon, Opo. kundi mga talagang supplier. So, DepEd po ang Nagpo-provide. bumibili, Okay. binibigay sa I'll school. like for example, mayroon isang bulag na estudyante. Opo. Okay. Bulag na estudyante, kinikater nyo rin po ito, di ba? Yes. Opo. Yung mga bulag na estudyante, mayroon na kayong mga gamit doon sa SPED na yan? Meron po.
Meron na yung stylus and braille Ang na galing. ginagamit na nila. Tapos yung mga books po, meron kami doon sa DepEd National Office, yung Philippine Printing House for the Blind. So, yung mga books po, kung anong ginagamit ng regular, naka-braille lang, na-transcribe siya. So, gagamitin din the same content yung mga books. So gaano kabilis yung mga natin, yung mga estudyante natin na nandyan? Like mga bulag. Ayun po, expect na natin kasi Speed learners din sila. Yes. So expect natin with lesser sa sensory, mas slower. Pero they can develop the same. Ito yung gusto kong itanong, Miss Annie, no? Opo. Kasi lagi natin naririnig yung SPED. Pero for us na nasa labas, ano ba talaga yung ine-encompass ng SPED? Ano yes. yung kasama doon? Kasi may maririnig ka ADHD, may dyslexia, merong yung mga blind, pero meron din yung mga sobrang Iba pa. tatalino, genius, Mga gifted. mga gifted. Yes. Ano po yung kasama doon sa SPED? Kine-cater po ng SPED. Dito po, umpisahan natin, sinabi nyo, yung gifted. So, Autism, autism may pa gifted diba? tayo. So, doon tayo sa kabaliktaran ng gifted, meron tayo yung intellectual disability. Okay. Wherein before, alam natin, ang tawag doon, mental retardation before. But then we have to update also ourselves, it's termed already intellectual disability. So, ibig sabihin, we're not using that anymore? No okay. more. Okay, parang masyadong Parang slow offended. learner. siguro. Oo. Masakit yun. Offensive. Mental retarded pa rin. Okay. So, intellectual disability. So, punta tayo sa may problems dun sa behavior. Yung mga ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. We have also, yung mga may autism. Pag sinabi nila, mga children with autism yan. O kaya ASD ang tawag Ma'am, paki-explain. Hindi ko masyadong maintindihan yun. Yung may autism tsaka may Autism. ADHD. Ano yung difference nun? Yung difference po kasi, pag sinabi nating ADHD, ang cognitive and niya, normal. Typical. Kala mo, walang problema. Wala. Pero when it comes to behavior, kaya nandun po yung attention deficit, hyperactive disorder. Ito yung hindi mapakali. Oo. Yan. Okay. Sinasabi lang. May ADHD yata ako. Miss Annie. Alam mo, Sinasabi ng iba. tumatawa yung nasa control at tumatawa dito mga taga-radyo. Ay, Ako, nag-evaluate niyo yung sarili niya. Pagkagabi, hindi na ako mapakali, ma'am. Ibig sabihin ba nun may ADHD? Pag palagi kang hyper, what does it mean? But you're normal. Oo, normal yun. Pero yung hyperactivity, it causes kasi dito sa brain, sa function sa brain. na Alam mo, hindi more natin on the- alam. Baka Yan. meron nga tayo. You're hyper because gusto mo i-meet yung deadline. Kaya sabi That's ng iba, something different. ay, napakakulit yan. Gaganon lang ng iba. Ma'am, masakit kayo magsalita. Pero po yun, ma'am, pinagsasama-sama ba yan sa isang room? Kung kaya yung mga teachers po natin, kung walang ibang teachers na mga nag-gather sila, pero ang pinaka-ideal po, itong mga batang to ay dapat kasama ng mga typical children. Meaning to say, yung mga nasa regular. So, ibig sabihin, Kasi hindi mo i-avoid yung mga children's na normal. hindi po. I Kasi see. yung paano po yung social development nila, okay. kung pagsamasamahin mo sila, pare-pareho na sila. Kaya mahirap talaga. Kaya mahirap. Dapat ma-assess mo bawat na-expose. student. So, Ano? ibig sabihin, kailangan mabantayan mo. Opo. Opo. Kaya dapat itong mga regular or typical learners natin ay kailangan alam nila kung paano makihalubilo, maksuporta dito sa mga bata. Ganon pala yung Opo. secret doon. Miss Annie, ano naman yung autism? Yung autism po ngayon. Opo. Yan, very popular yan sa ngayon. Kasi kung naririnig nyo na po yung Autism Society of the Philippines na palaging may celebration tuwing January. Opo. Ayun po, pag sinabi natin may autism, may concern siya sa behavior and communication. May problema sa pananalita. Pananalita at saka yung behavior niya. Behavior. Yun ang kaibahan niya ngayon doon sa ADHD. Kasi yung ADHD, Hindi mo Parang mapapansin. normal pero yung hyperactivity niya ngayon. okay. Pero itong autism, there might be, kaya sinasabi ng pipi na yan, sabi, pero hindi lang nade-develop yung kanyang communication, So, verbal pwede pa. communication. Pwede pa po. Ayun. With regards to autism, Attorney Dot, mayroon tayo pumasok na isang tanong. Yes. Sa lahat ba ng eskwelahan, pwedeng i-enroll ang may mga cases ng autism? Ano ang pwedeng gawin ng magulang kung sakaling hindi ito tanggapin ng eskwelahan? Ma'am Nancy. Pwede pong i-enroll lahat ng kasi zero reject po tayo. Zero. Meaning to say, Zero reject. hindi pwedeng... Especially in public schools. Okay, hindi mo pwedeng... Hindi pwedeng hindian yung bata pag in-enroll. So, case na mga ganito po, pag hindi, kausapin talaga ang
principal. Doon na, kung yung teacher ang nagre-reject, punta po sa principal. Kasi alam po ng ating mga principals, mga supervisors natin, yung ating pulisiya na 0 reject. So, they have to accept it. Then, what will the principal do? They have to do something na mayroong mga matrain na teacher para alam nila paano turuan yung bata. Ayun, yan pala yan. Attorney Dot. Alam mo, Miss Annie, Ma'am Nancy, sa totoo lang, hindi ko po alam na meron palang ganyan, na may SPED program pala ang mga public school. Sa totoo lang po, So, kung hindi ko po alam, maramang marami pong mga hindi nakakaalam. No? So, ano po ang, kunwari, meron pong nanonood po ngayon dyan sa Laguna o sa, paano po nila malalaman kung saang school nila pwedeng dalhin yung anak nila na merong needs na special needs? Eh, dahil doon, attorney, baka pwedeng gusto inumin ko na rin, ano? Sige po. Sa tuwing may mga celebrations po tayo, mayroong mga presidential proclamations, mga celebrations. Opo. Yan ay paraan na para sa advokasya. Advocacy. Kaya yung mga celebrations, nakikita natin sila na at ko-cover din sa mga media na naaalala man na ng mga tao kung saan yon. Kung case man na hindi nila alam yon, mapunta sila sa isang school, alam na ng mga public school saan yung mga centers. Okay. Especially. Ayun pala Mag-inquire yun. lang sila. Mag-inquire lang. Ay, Especially po pag January, yung early enrollment natin, pag tuwing January, sinisimulan na po doon. Ayun. May dumating pang tanong. Ano itong Student Inclusion Division? Iba ba ito sa SPED? Ito po, noong nakaraan po, yung SPED, inaano natin na SPED division noon. Pero nung nag-undergo na yung rationalization, nabuo po ngayon na Student Inclusion Division. So, from that term itself na inclusion, lahat po yung mga marginalized. So, included na po dito yung ngayon, yung mga indigenous people. Okay. Kasi sila din yung na isasantabi minsan Tapos yung mga Muslim, yung madrasa. So nandun na po din yung mga program na yan. Yung mga street children natin. Ayan. Tapos itong mga learners natin na may mga disability. Okay. So ang target ng division namin is for all these marginalized children to be in the regular classes, regular schools. Okay. Ma'am Nancy, doon sa ating mga nakikinig, ano po, kung gusto nila pong magtanong, gusto nilang maalaman, nagdagdag na impormasyon tungkol po sa inyo, ano po ang pwede nilang kontakin, Ma'am Nancy? Pag may mga questions po sila, tumawag lang po doon sa opisina namin sa number na 631. Ulitin niyo po, Ma'am. 631-9993. Doon na po mismo sa opisina namin sa Student Inclusion Division yan. Ma'am, itatanong ko, Attorney Dot, yung tinatanong ni Kuya. Kasi ang Kuya laging nagre-remind doon sa ating mga ahensya ng gobyerno na kailangan ng tulong, ano bang pwedeng pagpartneran ng programang ito ni Kuya Daniel, Serbisyong Kasambahay, sa inyo naman pong tanggapan? Doon po, marami po tayong pwedeng sa programa na ito. Partner. Partner. Diba po? Exactly, partners. Opo. In absence of one sa kamay natin, medyo mas mahina. So, That's correct. Tama po yun. Tama yan. Tama. Ito, inaanyayahan po namin lahat ang mga organisasyon. Willing sila na pumunta. Kasi may mga organisasyon na sila mismo ang nagvo-volunteer to help in the programs. To cite just some of which naging partner na namin ng matagal, yung Resources for the Blind Incorporation, yung RBI, na may opisina sila dito sa may Cubao. Partner namin sila in terms of training ng mga teachers. Wow, for free. Yes. Tapos, binibigyan pa ng mga materials ng mga bata. Wow. Sila yung, especially pag public schools po, alam naman natin, may mga magulang na hindi nila kayang bilhin itong mga specialized materials. So sila yung nagpo-provide. Siguro mga partners tayo. Pwede mag-sit down ang programang ito ni Kuya Daniel para doon po sa binabanggit niyo, Ma'am. Yes, ma'am. So at this point, Ma'am Nancy, we accept it so much. Thank you very much. Kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay daan sa paanyaya niyo. Again, thank you, Ma'am Nancy Pascual, ang SPED Division Senior Education Program Specialist. Wala po sa Department of Education, Bureau of Learning Delivery. Again, thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much din sa pagkakataon na ito para malaman ng mga tao sa bayan na
ang programa natin sa Department of Education ay active para sa mga learners na mayroong kapansanan at Thank you. kakaibang pangangailangan. Maraming salamat po mula sa serbisyong kasambahay dito sa programang ito ni Kuya Daniel. Yes, Attorney Dot? Yes, paalala lang po namin, open ang ating linya for medical and legal consultation. Tumawag lang po sa 442-6244 Local 157 at makakausap niyo po sina Dr. Ramon D. Ragos, isang neurologist surgeon, at gayon din si Attorney Migs Inocencio. Okay, tuloy-tuloy ang serbisyo sa pagbabalik po ng serbisyong kasangbahay. Okay, nagbabalik po ang serbisyong kasangbahay. Thank you, Jong. Ayan. Kung may mga nais po kayo ikonsulta, pwede kayong tumawag sa 442-6244 Local 157 para sa inyong mga katanungang legal. Nakaantabay po si Attorney Migs. Hello, Attorney Migs Inocencio. Ayan. Si Doc yun, yung isa. Si Attorney Migs. Ayan. Yun si Doc ko. Nakikita nyo may nagpapacheck up si Doc. At si Doc Ragos yan, isang neurologist surgeon para naman po sa inyong medical consultation. Ngayon po ay umpisahan na natin ang pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan na lumapit po sa UNTV Action Center. Attorney? Ngayon naman po ay tutugunan natin ang reklamo na ipinost sa ating Facebook page. Ito po ay mula kay Epeng Vargas. Good day po. Ilalapit ko po sana na matawag ang atensyon ng Meralco sa poste na nakatagilid na. Delikado po sa panahong ganito. Naitawag na daw po ito pero wala pa pong aksyon ang Meralco sa Bulacan. Coastal area po kasi ito sa Paumbong. Sa Barangay Santa Cruz po yan. Paumbong, kuya. Paumbong, yung aming isa sa mga writers, Tito, si Jermaine Tuason is from Paumbong. Ano bang naalala mo pag Paumbong, Doc? Suka. Attorney. Sukang Paumbong. Yes. Parang negosyo nila. Ayan. Okay. Alam mo, kailangan talaga ma-actionan yan kasi mayroon akong nakita niyan, Attorney Dot. Yung poste na yon bumagsak. That's dangerous, ha? That's dangerous. I don't know kung pwede hindi mo may makukuryente, magdudulot yan ng pinsala. Oo, and the municipality will be the one liable for that pag may nasaktan. So dapat habang maaga pa lang, para maiwasan yan, tanggalin na. Okay. Doon sa ating mga kababayan, ano po, na nagbibigay daan para iparating ang kanilang mga hinaing sa Facebook. Ito na po, si on the line ay si Ping Vargas. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, Opo. Ma'am Ani at Attorney Dot. Opo. Good Ako afternoon po po. yung lumapit po ako sa taggapan ng serbisyong kasangbahay upang ilapit nga po yung sinabi sa akin ng kapwa ko na nakatira dito sa Santa Cruz, sa Paumbong. Kasi po, ma'am, daanan po siya ng mga estudyante, teacher, lalo na po pagka ganitong panahon, yung high tide. Delikado po siya, nakahilig na po eh. So, ibig sabihin, kailan po kayo nag-file ng complaint sa Meralco? Meralco, Bulacan or what? So, pambali po ganito. Hindi po ako nakarekta sa Meralco dahil postal area po kami. So, nag-relay po ako sa data connection ko sa cellphone. Nag-file po ako doon sa... Anong number po? Pinonta ko po yung Facebook page ng Meralco. So, nagkaroon lang po kami ng conversation sa Facebook chat. Okay. So, when was that, sir? When was that? Sa tanda ko, ma'am, August 3. August 3. So, ngayon ay August 19. Nandun yan Apo. pa rin po ba yan? Nakatagilig pa rin, walang aksyon? Nakatagilid pa po eh. Okay. Ganun pa rin po. Sige. So, attorney. So siguro dapat mag-report rin tayo dun sa Municipality of Paumbong. Okay. Ano ngayon? August 3 ba? Tama ba yan? 19? Pero kanina Noon. po na po yan. Kanina po nakausap ko na rin po yung mga taga sa municipality. O anong sabi po nila? So naitatawag daw po nila yan. Naitawag na po yan nung last week eh. Okay. Ito po ang complainant. Okay. Mr.
Mr. Si Mr. Ipeng. Sorry po. Vargas. Ayan. Mr. Ipeng Vargas. Ito po, mayroon sagot dito. Actually, yung Action Center, Yes. Attorney Dot, a while ago, nag-coordinate. Dahil lahat ng mga kababayan natin na nagpaparating ng kanilang mga sumbong sa Yes. Facebook, yan po ay inaaksyonan ng Kaagad. Action Center. Opo. Oo. On the phone right now, Yes. ang Meralco. Si Sir Mike is ready to answer this. Sir Mike, magandang hapon. Live kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay. Sa ngalan po ni Kuya Daniel, kasama ko si Attorney Dot. I am Annie. Sir Mike? Yes, magandang hapon, Miss Annie, Attorney Dot. Hello and po, Sir ating, Mike. customer na si Mang Epeng. Opo. Sir, siya ay mukhang natatagalan siya. Imagine, August 3, if I'm not mistaken. August 3, ang tagal na po. Ngayon po ay August 19. Oo, Tingnan mo naman. more than 2 weeks. Nakasubmerge ba yun sa tubig? I'm sorry kung napapanood ko yan ng maayos. Okay, nakasubmerge sa tubig. Tapos nakaganito yung poste ng Meralco. Ano po ba ito? Kailan po kaya ito aaksyonan? O inaksyonan nyo na po ba within the day? Can you update us on this, Sir Mike? Yes na, oo. Actually, nakita ko nga yung exchange doon sa Facebook, no? Sa pagitan ni Mang Epeng, no? And yung mga call center staff namin na nag-a-attend nitong Facebook complaints, no? And kung makikita ko dito ng tama, ano, tinatanong ng call center agent namin yung exact address. Mukhang si Mang Epeng ay medyo, siguro nagkaroon lang ng miscommunication na ang nabanggit ni Mang Epeng ay sa Barangay Santa Cruz. So, medyo general. So, nung humihingi ng detalye yung taga-call center namin, mukhang hindi yata nabigyan ng exact address. So, meaning to say, hindi pa remain unacted, sir? Actually, kasi ayun po yung inaantay na detalye sa Pero, yung Sir Mike, address. Pero sa ngayon, dahil nagkausap na yata yung customer natin, no? And yung sa crew namin na pupunta doon, mukhang nabigyan na ng schedule. Okay. Sa pagkaalam ko, pupuntahan to tomorrow. Okay. Para isaayos na itong Salamat naman. poste na ito. Okay. Pero attorney, sige ko lang ito very quickly. Yes. Sir Mike, di ba, kasi yung August 3 to August 19. Yeah, 2 weeks. Medyo matagal-tagal yan. Oo. Wala ba kayong mga tao na nag-i-inspect doon sa mga bawat area, tinitingnan? Ano ba ang pwedeng, ano ba yung problema ng aming mga poste? Wala bang At saka Miss Annie, Santa Cruz is a barangay, correct? So maliit lang ang isang barangay. Parang sinasabi nyo, Attorney Dot, parang Madali it's lang not yun. difficult to, to locate. Sir Mike, hindi ka namin ino-okray, ha? Baka magalit sa atin si Joe. Hindi naman si Sir Mike yan. Baka yung mga tao na dapat na nag-check, di ba? Well, oo. Hindi ko na rin talaga alam kung ano pa ba yung, kasi mga snapshots lang tong nakikita ko, no? So, hindi ko alam kung nagkaroon nga ba sila ng direct message, kasi diba sa Facebook meron namang para mga direct messaging. So, I don't know kung umabot sa ganung punto. So what is important, Sir Mike, Attorney Dot? Siguro, siguro andi dito sa kabilang linya si Mang Ipeng. Ano po? Sige po, siguro sabihin nyo sa kanya na don't worry, by tomorrow. Sige po, hindi sa tinuturoan ko kayo. Sir Mike, sige, go ahead. Si Mang Ipeng nasa linya pa rin natin. Opo, Mang Ipeng, no? Nakarating naman sa amin yung concern nyo, no? And upon receiving your complaint, agad nating itong inilapit dun sa Plaridel sector natin. So, ganun po, no? As I understand, inform na rin kayo na bukas po, agad dyan pupunta yung crew namin. Para very good. Miss Annie, ako, nagpapasalamat ako kay Mang Ipeng. Opo. Kasi siya ay isang mabuting citizen. That's correct. Dahil nireport niya yan. At saka he did everything hanggang umabot na siya sa UNTV. Oo, walang masyadong tao na, I'm sorry, siguro naman, yung iba naman siguro, imagine, i-devote mo yung time mo ng basta-basta. Yung iba, hindi, I don't care. Diba? Pero at saka kasi yung hinihingi sa kanya na address, medyo mahirap eh. Ano nga ba address? Minsan walang address yung ganyan diba? Minsan, naburado na yung mga pangalan ng kali. Paano nag-uulan? Sir Mike, kami po ay nagpapasalamat sa inyo po. Mang Ipeng, si Mang Ipeng muna. Maraming salamat, Mang Ipeng. Anong masasabi niyo po? Maraming salamat po. Sir Mike, maraming salamat po at sa Serbisyong Kasangbahay. Thank you, Mr. Mike Garcia. Maraming salamat Maaari po. na po ba ako may sabihin? Opo,
Sige po, Sir Mike. Una po, ayun, maraming salamat po kay Mang Ipeng. Wag po kayong magsasawa na mag-report sa mga customers natin, kung tulad ng Mang Ipeng. Huwag kayong magsasawa na mag-report ng mga ganyang bagay na nakikita nyo na sa tingin ninyo ay maaaring makakompromiso sa seguridad or kaligtasan ng ating publiko. So maraming salamat po sa pagkakataong ito, no? At nakipag-ugnayan kayo sa amin. Okay. Alam mo, hindi makatiis si Mang Ipeng eh. Mang Ipeng, sige, nagsasalita si Sir Mike. Okay, ano po yun? Sige po. Ma'am Ani, yung Santa Cruz coastal area po. So wala pong landline. I see. Hirap po kami dun. Via cellphone lang po kami nakikipag-ugnayan sa Meralco. Opo. Call center pa po yung ginagamit po nila ngayon. Hindi na po kami nakakadirect ang tawag kasi sa Plaridel, Sir Mike. Okay. Miss Annie, if Yes. I may suggest something lang, no? Opo. Kasi baka meron mga ibang nanonood sa atin na may ganyan din na problema. Saan kaya makukontakt si Sir Mike? Yes. Magbigay kaya ng phone number. Yes, very good. Sir Mike? Opo, bukas po yung hotline namin, 24 hours, sa numerong 16211. And then, ayan, katulad nung ginamit na medium ni Mang Ipeng, no, sa aming Facebook page, www.facebook.com/Meralco. And then may Twitter account din tayo, no? Ang handle ay @Meralco. Ganun lamang po, no, kapag kayo ay nag-report, talagang susubukan naman po talaga namin makaresponde. Opo. At ayan, maraming salamat po ulit, Mang Ipeng, sa inyong pinakitang tiyaga din Yes. Model citizen. abang ng resulta ng inyong complaint. Napaka-tiyaga ni Mang Ipeng. Mang Ipeng, thank you very much Thank you so much po. Salamat po. Maraming salamat po sa serbisyong kasambahay, sa pangungulang po Kuya Daniel, sa inyo po mga staff dyan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos kasi naging instrumento ang Yes. programa ni Kuya sa pamamagitan naman po ng pagpapadala niya ng kanyang complaint sa Facebook. Yan ang tunay na public service. That's correct. O, pwede po kayong sa Facebook. Ano po? At Sir Mike, thank you very much again. Ayan, nakalis na si Sir Mike. Yes. Thank you. Ayan, maraming salamat. At this point, Miss Annie, yes. Muli tayong magbibigay ng dagdag kaalaman sa ating mga kababayan tungkol sa batas. May nagpadala kasi ng message sa law profile kung ano ang function ng barangay justice o lupong tagapamayapa. Sasagutin natin yan sa law profile. Panoorin ninyo ito. O Susan, alam mo na kung anong pakay ko rito. 5 buwan na kayong di nakakabayad ng renta. Pasensya na po kayo, madam. Wala pa po kasi kaming pambayad. Grabe naman! 5 buwan na kayong di nakakabayad ng utang. Paano naman ang negosyo ko? Pag ganyan ang ganyan, isusubo ko sa kaibigan kong abogado. Hindi naman po namin kayo tatakasan. Tsaka wala naman pong nakukulong sa utang, Sigurado ka na walang nakukulong? Baka ngayon meron na. Ay naku, Mrs. Cruz. Yung po kasing kaso po ninyo na ganyan, hindi pa po pwedeng pumunta sa hukuman. Meron pa po kasi kayo kailangang manggawin. Unang-una, advice ko po sa inyo, gumawa muna po kayo ng written letter of demand to vacate and for payment of arrears in rentals. Ibigay po ninyo yan sa umuupa po sa inyo na hindi nagbabayad ng upa. Secondly, kailangan po kayong pumunta sa barangay. Alam niyo po kung bakit? Pareho po kayo nakatira sa isang barangay. Mandatory po yan sa ating law. So, Mrs., bukas na bukas, ang gagawin ninyo, pumunta na po kayo sa barangay captain ninyo. Mag-file na po kayo ng complaint laban po dun sa inyong umuupa na hindi nagbabayad sa inyo. Yung barangay captain, susubukan po kayo na pagbatiin, pag-ayusin. Pagka hindi kayo nakapag-ayos, ang gagawin po ng barangay captain ay pipili ng 3 tao, miyembro ng lupon. Kasi yung lupon, merong 20 members yan. So pipili kayo ng 3 para bumuo ng pangkat. Yun namang pangkat ang susubok naman na pagbatiin kayo. Yun yung tinatawag na mediation or conciliation. Pwede rin naman arbitration. Ngayon, pag hindi pa rin kayo nagkasundo after ng mga hearings with the lupon, that will be the time na yung barangay captain as the chairman ng lupon ay bibigyan na kayo ng certification to file action in court.
that will be the only time na pwede kayong pumunta sa hukuman. Pag wala po nun, hindi pwede. Naku, Attorney Dot, ayoko pong dumaan sa barangay kasi yung si Susan, may kamag-anak na lupon yan. Baka po maging hindi fair yung justice sa akin. Lugi na nga po ang negosyo ko, hindi pa ako mabibigyan ng fair na justice. Mas gusto ko po sana kung pupunta ako ng barangay, kasama ko po kayo. Mrs. Cruz, huwag kayong mag-alala. Kasi nga, as I mentioned earlier, meron po kayong right na pumili. Kayong dalawa mag-a-agree kung sino doon sa 10 to 20 members ng lupon ang magiging member ng pangkat. 3 po yun. Kung merong, sa tingin mo, merong bias, may prejudice, di wag mong piliin. Marami pa namang ibang members. Ngayon, yung sinasabi mo na sasama ako, hindi pwede. Yan ang isang bawal na bawal sa barangay justice. Alam mo kung bakit, Mrs. Cruz? Kasi ang gusto ng barangay justice law ay mapagkasundo kayo. Kapag may abogado, magkakagulo lang, hahaba pa. At pangalawa, ang reason pa kaya meron tayong barangay justice law ay para mapatipid kayo. Kapag may abogado, gagastos pa kayo. Mrs., sabi ko nga sa inyo kanina, wala po tayong lusot dyan kasi mandatory yan. Kailangan po talaga tayong dumaan sa barangay. Maraming salamat po, Attorney Dot. Gagawin ko po yung napakagandang payo nyo. You're welcome po. Mga kasambahay, bago po ninyo dalhin ang isang ejectment case sa isang hukuman, kailangan ninyo muna pong dumaan sa barangay kapag kayo po at ang umuupa sa inyo ay nakatira sa parehong barangay, city, or municipality. Kapag hindi po kayo dumaan dito at dumiretso kayo sa korte, ay maaaring madismiss ang inyong ejectment case for lack of the required barangay certification to file action in court or for prematurity. Tandaan po ninyo, hindi po pwedeng magsama ng abogado sa barangay. Ito po si Attorney Dot Gancayco ng Law Profile para sa Serbisyong Kasangbahay. Attorney, may tanong ako. Yes. Lahat bang kaso ay hindi po pwedeng i-elevate sa korte hanggat wala yung pagsang-ayon? Hindi. Kailangan yan. Pagka kayo ay ikaw, tsaka yung respondent, complainant tsaka respondent, nakatira sa parehong barangay, parehong city, parehong municipality, dapat idaan sa barangay. Tapos meron ding mga exceptions. Nakalista yan under the law. Like kunwari, crime na ang punishment ay more than 5,000 or more than 1 year imprisonment, pwede na yan diretso sa court. Pero pagka yung ganon, kasi usually sa ejectment nga, magkakasama yan sa isang lugar eh. Hindi ka pwedeng pumunta sa court ng diretso if you live in the same place. Kasi, alam mo, pagka kunwari dumiretso ka at hindi ka dumaan sa barangay, walang barangay certification, madidismiss ang kaso. Pwedeng ipadismiss ng respondent. Wala bang wala bang gasto sa pagsasampa ng kaso sa barangay? Ay, merong parang 50 pesos lang na filing fee. It's better talaga. Yeah. Alam mo, ang pero attorney naman kung may utang ka naman ng 5 months na, tapos yung paninindigan mo, teka muna, wala naman nakukulong sa utang, parang hindi naman tama. Hindi. Actually, pwede ka makulong sa utang, kaya lang yung kunwari merong fraud o kaya merong sa BP22, kaya lang dito kasi pagka ikaw ay may utang na ganong kalaki, tapos siyempre yung landlord gusto na talagang paalisin, hindi po pwede na basta-basta mo na lang siyang paalisin. You really have to follow all the requirements. Yung notice, very important yun. Notice to vacate. So wag ka nang mag-venture sa ganong klaseng business, Sherlock Cotillion. Hindi, alam mo, may sinabi sa akin kanina na maganda. Si Manuel Recuenco. Oo, yung ating taga-gawa ng hair. Si Lai at saka si Lai, oo. Kim at saka si Ang galing ng ginagawa nung kanyang landlord. Bayad sila ng cheque. Ayan. Wala kang lusot dyan. May kulong ka doon. Pwede kang makulong. Okay. Alam mo, attorney, maraming salamat. At least dagdag kaalaman ito doon sa ating mga kababayan na nanonood dito sa Serbisyong Kasangbahay. Tuloy tayo po sa pagbibigay ng service on the dot.
Mula pa rin po sa ating FB page, galing kay Hamila Macarana sa Twitter. Hingi po sana ako ng tulong na sana po maiuwi na ang bangkay ng kuya ko dito sa Pilipinas. Naaksidente po siya sa Yanbu, Saudi Arabia habang nagtatrabaho sa isang construction site doon. Okay, hingi po tayo ng detalye dyan sa kapatid ng Yumao. Nasa linya po si Ma'am Mildred Hernandez mula sa Santa Rosa, Laguna. Mildred, magandang hapon po sa inyo. Live kayo sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason. Kasama ko si Attorney Dot. I am Annie. Kumusta na po, ma'am? Dagdag impormasyon tungkol dun sa kapatid nyo? Hello, good afternoon po. Salamat po sa tulong agad na binibigay niyo sa amin. Hanggang kahapon po kasi wala na po ulit maibigay na update sa akin yung company po, yung Alfama company kasi ang huling update niya lang po sa akin nung makalawa is inaayos na daw po ng cargo at saka ticket para daw po matransfer na yung body ng kuya ko dito. Body, natagalan po kasi i-provide yung hospital at saka police report. Kaya po hindi rin po rin makapag-provide nung una yung company ng NOC, ikama at saka passport sa embassy natin. Pero nagtataka lang din po kasi ako ngayon, hindi po pinabagit po sa amin yung detalye ng pagkamatay ng kuya ko din po kasi yung report po hindi po dinidetalye sa akin ng company para at least meron din naman kaming counter kung aksidente or ano po ba dapat pwede din namin ilaban para sa kanila. Saka yun nga rin po bakit ang tagal nilang mapadala dito yung kuya ko kasi July 28. Okay, attorney, may kalungkutan din yung nangyari dito. Kasi July 28 nangyari yung pagkamatay. Yes, Pagkatapos, yung pagkuha pa niya ng Senomar, which is one of the requirements na kailangan, may patakaran pala na kailangan makuha mo yan ng ibibilang ka ng ilang araw, umabot ng August 1. So yung pag-process ng mga dokumento. Pero alam niyo po kanina, personally, inahandle ito namin dito sa Action Center ni Kuya. Yung po, mayroon kaming correspondent doon, Attorney Dot. Yes. Correspondent namin yan sa lugar na yan. Immediately po, mayroon nakausap namin. We forwarded the information that we've got from you. And of course, yung communication na yan, lahat ng information, pinarating na po namin yan sa Consulate General in Saudi Arabia sa pamamagitan po ng Philippine Embassy natin sa Riyadh. Ma'am, kung kayo po ay magpapatuloy na magtitiwala po dito sa programang ito, mag-antabay po kayo at ang Action Center ay magbibigay po sa inyo ng impormasyon. Follow up yan. Oo. That's correct. Ma'am Mildred, are you still there? Yes. Opo. Yes, ma'am. Opo. Antabay po kayo, ma'am. Mag-antabay kayo kasi anytime kami po ay nag-aantabay din ng tawag sa kanila. Pero forwarded na po yan. At sa experience naman po ng programang ito ni Kuya Daniel, mabilis din po naman sila mag-aksyon. So mag-antabay po kayo. Kung 10 oras ng gabi, makatanggap po kami ng impormasyon immediately. Yung mga staff ng Action Center ni Kuya, bibigyan po kayo ng update, ma'am. Ulitin namin na maging yung aming correspondent yan sa lugar na yan ay na-inform na po namin. Ay, okay po. Ma'am Mildred, maraming salamat sa pagtitiwala niyo dito po sa programang ito ni Kuya Daniel. Maraming salamat din po sa immediate na pagtulong niyo po sa aming pamilya. Sana rin po sa chairman ng kanya, mama, yung tulong na hiningi po namin para sa pamilyang maiiwan ng kuya ko. Sana matulungan din po sana kami ng presidente. Opo. Ma'am Mildred Hernandez ng Santa Rosa, Laguna, kami po ay nakikiramay sa pagkamatay ng inyong kapatid. Alam mo, attorney, nagtatrabaho ito. Alam mo yung trabaho nito, ang ikinasawin niya ay tinamaan ng grinder yung singit ni Mr. De Leon. At nung itinakbo ito sa hospital, ano na daw so po. In the course of performing his duties That's correct. An employee. That's correct. Kaya ano po, mayroon police report, mayroon pang mga report niyan. So mag-antabay po tayo, ma'am. At harinawa na gabayan kayo ng Panginoon sa pagkawala ng inyong kapatid. Salamat po sa Diyos, Ma'am Mildred. Ma'am Mildred, bye-bye po. Okay. Thank you po, Ma'am Mildred. Okay, bago tayo magtapos. Ay, tapos na tayo? Okay. Bago tayo magtapos sa ating programa, naku, ang bilis ng oras. Oo. Balikan po na muna natin, attorney, ang naging serbisyo natin sa buong linggong ito.
Isang mabuting pagkakataon at masaganang linggo ang sa awa ng Diyos ay muling naipagkaloob sa atin ng may kapal upang magbigay ng serbisyo publiko sa mga kababayan nating walang anuman. At upang mahikayat ang iba, lalo na ang mas nakakaangat sa buhay na tumulong sa kapwa. Una sa listahan, ang walang humpay na medical assistance na hatid ng ating mga partner doctors, gayon din ang Blood Donors Society. Dapat ituloy talaga ng UNTV ang kanilang public service kasi alam mo naman maraming pasyente na hindi makapunta sa mga doktor dahil sa gastos, no? Pero sa tulong ng UNTV, nabibigyan sila ng serbisyo. I will observe again for up to 1 month. We need to check again. Pero kapag biglang lumabas yung stones ni Arnel, yung 2 piraso na yon, anytime pwede na tayo mag-ultrasound. Papasalamat po ako sa UNTV kay Kuya Daniel na binigyan po ng pagkakataon na makalibre po sa serbisyong kasambahay doon po sa pagpapagamot ko po kay Doc Philip Tan po. Doktora, maraming salamat po sa inyo pong ayuda sa amin, ho, at nawa ay kayo ho'y pagpalain ng Panginoon. Ay, salamat. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Daniel Rason sa UNTV. Tagang napakabilis po ng action nila. Pwede ho bang maipadala namin sa inyo to? Matulungan natin si Manny. We will be very happy to do so po. Opo, please, Doc Media. Ay po, punta nga naman namin magnanay, tama-tama naman. Pinagkalooban naman kami nung hinihiling namin. Kaya nagpapasalamat po kami ng maraming kay Kuya Daniel Rason at kay Brother Eli Soriano sa programa niyang serbisyong kasambahay. Mga kababayan naman nating biktima ng landslide at lola ni Toy Toy ang agad namang nabigyan ng agarang ayuda sa pamamagitan ng Members Church of God International at past President Erin Tumali ng Rotary Club of Roses. Kayo lang ang kauna-unahan na media with the staff of Brother Eli na tumulong sa amin. Ngayon lang ako nadama ng ganitong tulong. Lola, ang masasabi ko lang po sa inyo ngayon, kung ano man po yung konting na ibigay namin sa inyo, sana naman po mahalin nyo para meron kayong pagkakakitaan sa araw-araw at masuportahan nyo yung mga pangangailangan ng inyong apo. Salamat po sa mga lahat na ibigay sa amin. Isang kasambahay naman ang napalaya sa pamamagitan ng UNTV Action Center at ng Law Center ni Kuya. Salamat po sa Diyos at kahit ano po, nagkaroon po ng problema malaki, napawalang sala po ako sa tulong po ni Kuya sa Action Center po at saka po kay Attorney Pablo Ahesta po. Taglay ang buong tiwala sa Panginoon. Kami po ay walang sawang maglilingkod sa ating mga kapwa. Dahil iba ang serbisyo kapag ito'y serbisyong kasangbahay. Salamat sa Diyos, inalapit niya sa atin ang mga taong iyan upang tayo'y magkaroon ng pagkakataon na makagawa ng mabuti. Hanggang dito po muna ang ating programa sa araw na ito. Sa Lunes po muli, kung loloobin ng Diyos, 4:30 to 5:45 p.m. Paalala lang po namin na sa Lunes, isang dermatologist ang magbibigay sa atin ng libreng serbisyo. Siya po ay si Dr. Grace Carol Beltran. Ako po, si Attorney Dot Gancayco. Yes, Attorney, maraming salamat sa iyo. Thank you, Miss Annie. I enjoyed it. Thank you very much, Kuya, wherever you are. Ang aming pagbati na isang magandang hapon. Salamat din po kay Dr. Ramon D. Ragos. Doc, good afternoon. At isang neurologist surgeon. Hello, Doc. Thank you po sa oras po na inilaan nyo sa atin. Gaya rin po ng laging sinasabi ni Kuya Daniel Rason, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy na pagkakasangkapan sa ating mga kalitan para makarating ang kanyang kabutihan sa ating mga kapwa. Nananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan. Kaya, hayaan nyo pong kayo'y aming mapaglingkuran. Ano man ang inyong kulay,
relihiyon, sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay. Ako po si Annie Rentoy, sa ngalan ni Kuya Daniel Rason with Attorney Dot. Susunod na po ang Ito ang Balita.